So tayo po ay pagbubulay na ng kanya pong mga salita. At kanina po ang ating pong pinag-aabinasa sa ating pong scripture reading ay from Exodus chapter 14, which is the account ng Red Sea crossing po. Ngayon, kaya po yan ang ating text. Hindi po ito yung ating pinaka-pagbubulayan kasi medyo ikapoy topical ang ating pong pag-aaral ngayon. Pero gusto ko lang po itong unahin dahil ito po ang pinakaunang record sa wilderness journey po ng mga Israelites kung saan sila po ay nag-complain. Okay? Exodus chapter 14 verse 11 to 12. And they said to Moses, dahil nga po hinahabol po sila ni Pharaoh, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Sabi po dito ng mga Israelita kay Moses, kaya dahil ba walang libingan sa Egypt, kaya kami inilabas mo sa Egypt upang dito mamatay sa wilderness. Kasi nga, nung nakita nila yung dagat, paano sila makakatawid? Paano sila makakatakas ay lumahabol nga sa kanila? Verse 12. Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us, look at that, to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Okay? So makikita natin dyan mga kapatid, yung bahagi kung saan nagreklamo, nagmurmur po ang mga Israelites dahil may nakita silang harang at parang dating ikamamatay nila ang sitwasyong iyon. Pero ano nga po ang nangyari dyan after po nito? Ano po nangyari? Nahawi po ang Red Sea. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, as part of our Wilderness Journey series ngayong buwan, Murmurings and Miracles. Tayo mo na po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful day again. Salamat po sa biyaya ninyo sa amin. At samahan niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod. Nawa, kayo pong may taas. Ang iyong banal na Espiritu po ang mangusap sa puso po ng bawat isa at maging pagpapala po ito sa amin at manatili po yung mensahe sa aming puso upang amin pong mapaglabanan ang napakaraming pagsubok ng buhay na ito. Salamat po, Diyos. Purihin ka. Ito po isa mo dalangin namin. In Jesus' name. Amen. And amen. Okay, so mga kapatid, just like I said last week, we have a month-long series about the wilderness journey ng mga Israelita. Siyempre, pag ako po ay gagawa ng series, siyempre kahit pa paano, medyo meron akong nakalinya na mga sunod-sunod na tatalakayin. Bagaman scratch pa lang sa isip or sa kung ano man. Pero, alam niyo mga kapatid, it's funny dahil para po sa akalaman ng lahat, actually alam nyo naman na kami po ay nasa kasagsagan ng paglilipat ng bahay this week. Which means, ako po ay nawalan talaga ng napakalaking time para umupo at magbulay ng tahimik. Okay? First time pong maglipat ng ganitong katindi sa Vietnam. Okay? Yung last time na po kasi apartment na pinanggalingan, so kukunti lang yung gamit ngayon. May ref, may treadmill, may piano, acoustic. So, bugit talaga. Salamat po sa mga men. But the thing is, God has a very good sense of humor. Why? Kasi sabi ko nga, ito nakalinya na sa akin yung mga sunod-sunod na topic. Ito sadya ang nakaplano ituturo ko. Pero hindi ko akalain na dadalhin ako ng Panginoon sa mga sitwasyon ngayong week na mauunawaan ko kahit paano ang sitwasyon ng mga Israelitang ito. Bukod sa pagod, sakit ng katawan, puyat, nandoon ng pag-a-adjust sa bagong setup ng bahay. Di ba, pagka meron kayong everyday routine na, okay? Pagka nagulo yun, damay-damay na ang maraming bagay. Super naapektuhan ako nang hindi ko namamalayan. And I will be sharing that mamaya. Ngayon, punta muna tayo sa ating introduction. Last week, ang ating pinag-aralan is wisdom from the wilderness. Ngayon, ang hanapan naman natin ng lesson is the first few days ng mga Israelites after the Red Sea crossing. Yung pinasa natin kanina,
Nasabi ng Panginoon, the Lord will fight for you and ye shall hold your peace. Bakit? Hahawiin ng Diyos ang dagat na pula upang kayo'y tumawid at ang mga Ehipsyo ay hindi na makikita pa. Okay? Kung saan, kanina binasa natin, ating nakita ang una sa maraming murmurings na ginawa ng mga Israelitang ito. Fresh from their exodus out of Egypt. Israel's grumbling heart and God's gracious answers. Ito po yung mga events, ano po, na all too familiar sa bawat isa sa atin. Why? Kasi tayo naman, likas din sa atin ang magreklamo. Okay? Here are the 3 scenarios ng mga unang araw ng paglalakbay ng mga Israelita going to Promised Land. Point number 1. A bitter water sweetened by a branch. Bitter water sweetened by a branch. Ang kwento po ay mababasa natin sa Exodus chapter 15, verse 22 to verse 27. 3 days after the crossing of the Red Sea, Israel came to the waters of Mara. Okay? Verse 22 and 23. So Moses brought Israel from the Red Sea and went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water, walang tubig. And when they came to Mara, may nakita silang tubig. Pero ang problema, they could not drink the waters of Mara for they were bitter. Napakapait. Therefore, the name of it was called Mara, which means bitterness. Okay? So, ang malaking problema, mga kapatid, sa pagkakataong ito, mapait ang tubig. Okay? Useless para inumin. Ano ang reaksyon ng mga tao? Verse 24. And the people murmured against Moses saying, what shall we drink? Anong ating iinumin? Okay? Mga kapatid, hindi po yan basta tanong lamang na parang napakagana. Kasi sabi murmuring, hindi, ano nang iinumin natin? Hindi po gano'n. Okay? It's a form of murmur. Kumbaga, sa atin, parang kung tayo, kung mga taga-Batangas yung mga yan, sasabihin, ano na? Nasaan na? Ano ba? Okay? Nasaan na, Moses, ang probinsyong sinasabi mo? Ano, kala ko, the Lord will fight for us and we shall hold our peace. Bakit ngayon? Wala kaming mainom at kung may tubig, napakapait, hindi namin pwedeng inumin. So Moses, as always, intercede sa verse 25. And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree. Okay? Pero pag tingin niyo po, yung ano talaga niya, yung po yung branch lang, hindi po puno yung inihagis, branch, which he had cast into the waters. The water was made sweet. There he made them the statutes and ordinances, and there he proved them. So mga kapatid, sa bahaging yan, mga minamahal, he showed Moses a piece of wood, okay, or branch, tapos ipinahagis ng Panginoon kay Moses sa mapait na tubig, at ito po ay naging matamis at pwede na nilang inuman. So yan po ang himala. Sa isang branch lamang, tumamis po ang tubig. Okay? Yan. Next, chapter 16. Ito, familiar tayo dito. Chapter 16. Verse 1 to 12. Empty stomachs filled by manna from heaven. Empty stomachs filled by manna from heaven. Okay, ito po ang kwento. Exodus 16, verse 1 to 12. A month later, mga kapatid, they are in the desert of Sin. Marahil po, naubos na yung kanilang source ng pagkain, kaya nagutom po sila. Verse 1 and 2. And they took their journey from Elim, and all the congregation and of the children of Israel came to wilderness of Sin, which is between the Elim and Sinai, and on the 15th day of the second month after their departing out of the land of Egypt, and the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Why? Kasi gutom na sila. Sa part ito, mga kapatid, hindi simpleng complaint lamang ang kanilang ginawa. Pansinin niyo po ang sinabi nila sa verse 3. Pansinin niyo ha, kung makikita niyo yung aking tinutukoy dito. And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full, for ye have brought us forth into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Okay?
kung mapapansin nyo, kung naunawaan nyo po ang sinabi dyan ng mga Israelita, there is a sarcasm po, mga kapatid. Parang ganito, namatay na sana kami sa kamay ng Panginoon sa lupain ng Egypt. Ano? At hindi kami kahit kami doon mamatay, at least kami nasa tabi ng isang palayok na may soup at may karne, at kami ay nakakain ng tinapay, kaysa naman dito at kami mamamatay sa gutom. Okay, na parang sinasabi, sana hinayaan na lang kami ng Diyos mamatay sa Egypt, at least doon nakakakain kami. Yun po ang kanilang sinasabi dyan. Okay? Kung pinabayaan na lang sana tayong mamatay ng Diyos, at least doon, masarap ang pagkain. Okay? This time, hindi pa natawag si Moses sa Diyos, nag-response na agad ang Panginoon. Verse 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Okay. Kung mapapansin niyo mga kapatid, yan, magpapaulan daw po ang Panginoon ng tinapay galing sa langit, at yun nga po yung tatawaging mana. Okay? So, certain day, certain rate every day, sapat sa bawat araw. At nakita natin yung record na yan sa verse 17 to 18. And the children of Israel did so, and gathered some more, some less, and when they did meet with an omer, he that gathered much had nothing over, and he that gathered nothing had no lack. Yung labis ang kinuha, parang kumain sila, parang hindi labis. Yung mga kulang, kaunti naman ang kinuha, hindi pa rin sila nagkulang. So talagang sapat lang, walang labis, walang kulang. They gathered every man according to his eating. So yun po mga kapatid. Ang pangalawang himala, pangalawang murmur at pangalawang himala na ginawa ng Panginoon. And lastly, another familiar event, number 3, Exodus 17 verse 1 to 7, dry throats quenched by the rock. Dry throats quenched by the rock. Ano naman po ang nangyari dyan? Habang sila po ay nasa Refidim, naubos na naman po ang tubig. Okay, verse 1. And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys according to the commandment of the Lord. They and pitched in Refidim. There was no water for the people to drink. Naubusan na naman sila ng supply ng tubig, at yung kanilang kinaroroonan, disyerto, walang tubig. Okay? Pero this time, ang grumbling and murmuring ng Israelites ay napaka-hostile. Verse 2 and 3. Therefore, the people did chide with Moses and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? Therefore, do ye tempt the Lord? And the people thirst therefore water, and the people murmured against Moses and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us, and our children, and our cattle with thirst? Kaya mo ba kami dinala dito? Yun na naman, same complaint. Kaya mo ba kami dinala dito para kami patayin at ang aming mga anak at ang aming mga hayop? Ano po? Grabe po ang kanilang mga pananalita. Okay? So, mga kapatid, napakatindi ng role ni Moses as leader. Pagkaganto ang iyong mga member, pagkaganto ang mga pinangungunahan, ng reklamo. Okay? In verse 4 and verse 5, alam na po natin ang nangyari dyan. Okay? And the Lord said unto, 5 and 6 pala, and the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee the elders of Israel, and thy rod, dali mong iyong patpat, wherewith thou smotest the river, take thine hand and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb. Yung bato sa Horeb, kasamahan kita doon. At ito yung hahampasin, thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, and that the people may drink. So, pukpukin mo yung rock sa Horeb, at may lalabas na tubig dyan na iinumin ng mga tao. And Moses did so in the sight of the elders
of Israel. Okay? So, that's it. Another complaint na binigyan ng Diyos ng kasagutan. Okay? So yan, bitter water, sweet by branch, empty stomachs, filled by manna in heaven, and then dry throat quenched by the rock. Lahat ng nangyari, himala. Lahat ng nangyari galing sa Panginoon. With that, mga kapatid, ano yung mga makukuha natin sa mga pangyayaring ito? Anong mga makikita natin sa mga pangyayaring ito? Una, ano po ang napansin nyo sa mga pangyayaring yan? Specifically, sa part po ng Diyos. Ano ang ine-expect nyo sanang reaksyon ng Diyos, pero hindi yun ang naging reaksyon ng Diyos? Naku, ikaw nga doon, yun yung reaksyon mo. Tama? We expect magagalit siya. Tama? We expect papaluin niya o parurusahan niya o kahit paano magsalita man lamang siya ng isang mabigat na salita sa mga Israelitang ito na mga walang utang na loob na pinalabas na sa kahirapan at pagkaalipin at binigyan na nga, pero reklamo pa rin ang reklamo na reklamo. Pero ang ginawa ng Diyos, gusto mo ng tubig? O tubig. Gusto mo ng pagkain? O tinapay. Gusto mo rin ng tubig? O tubig. Mga kapatid, first point, the unfathomable patience of God in the wilderness. Unfathomable. Talagang, kung sinistong tinginin, minsan, alam niyo ako kapatid, okay, mamaya na, mapapasobra ako. Okay, mamaya ako sasabihin. Sa lahat ng mga matitindi at nakakainis na murmurings, sabi nila, anong iinumin namin? Mabuti sanang sa Egypt na lang kami namatay, at least may masarap na pagkain. O kaya naman sa dulo, pinalis lang yata tayo sa Egypt para patayin sa uhaw tayo at ang ating mga anak. Okay? Alam niyo mga minamahal, sabi ko nga kanina, this week, medyo naunawaan ko ang Israelites. Why? This is not to defend the Israelites, ha? Pero kung inyo mapapansin, legit naman po yung complaint. Uhaw, so sabi, nauuhaw kami. Gutom, so sabi, nagugutom kami. Tapos uhaw uli, so uhaw talaga sila. Sadyang sila po ay mga tao lamang na nagugutom, nauuhaw at nangangailangan. Okay? Pero sabi ko nga po kanina, pagpagod ka or frustrated, napakadaling magalit at napakadaling magreklamo. Tama? Ang problema lamang sa mga Israelites na ito, they always challenge God's intention. At ang masama pa, they always tend to compare their lives nung sila ay nasa Egypt. Kasi kinukumpara nila nung sila ay nasa wilderness na. Okay? But what is God's reaction? Mapait ang tubig? So, ito branch, pampasarap. Wala kayong makain. Tinapay, galing sa langit. Naubusan kayo ng tubig. Tubig, galing sa bato. So, mula sa desierto yun, ha? Makulit, miracle after miracle after miracle. And yet, murmur pa din ng murmur at murmur pa din ng murmur. As if wala pang sinasagot at ibinibigay ang Diyos na pagpapala. Alam niyo na binubulay ko ito, bigla kong naalala. Yan. Konting testimony, experience this week. Last Wednesday night, doon na po kami tumulog sa bagong bahay. So, mula kasi Monday, Tuesday, at Wednesday, imis, buhat, ayos ng gamit. Lipat bahay. So, masakit ang katawan. Super sakit actually. Yan. Kami po ni Kathleen, pagod na, puyat. Okay? Dahil sa mabibigat na ilakyan at inimis na bahagi ng bahay. Okay? Siyempre, medyo maaga na po itong tulog. Mga 10:20 na po gabi. Yan. Maaga na po yun sa amin. Okay? Kung tutuusin, mga 10:20 ng gabi. Tapos, siyempre, bago matulog, magpe-pray muna. Since anniversary din po namin nung araw na yon. Okay? Yun po aming naging date. Yan. Mag-is-is ng ng kusina. Okay? Alam niyo prayer ko? Ito po mismo, tanda ko yung prayer ko. Lord, alam niyo ang aming kalalagayan. Bukas po,
may pasok ng aking asawa. Kasi tapos na yung kanyang leave. Nawa po, bigyan nyo kami ng masarap na pahinga at maayos na pangangatawan sa kinabukasan. So, yun. So, after amen. Okay? Baba cellphone, pikit mata. After mga 5 minutes, nag-ring ang cellphone. Tutulog ka na. Yung parang mawala na yung conscience mo, mawala na. Biglang nag-ring ang cellphone, may tumawag. Parang sabi ko nga nung una, ayaw kong sagutin. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Yan. Tapos nung malaman namin, shipper ng Shopee. 10:20 p.m. Tapos natin na, saan kaya ito? 10:20. Sabi, Sazalo. Tapos sabi, yun daw yung mattress ng kama. Yun daw yung mattress ng kama. So tinanong ko, how long? 20 minutes. Pero nyo kung anong oras dapat, mag-11 na. Okay? So, lalo kaming na-frustrate. Ako lalo na-frustrate. Tapos syempre, yung mattress, iakit mo pa sa 3rd floor. Pagod na, antok na. Okay? Pero alam nyo ang nakakatawa. Sabi ko nga, naalala ko itong pangyayaring ito nung binubulay ko ito. Alam ito ni Mrs. dahil ito yung kinuwento ko sa kanya. Bigla akong naalala, nag-pray ako. Sabi ko sa Panginoon, bigyan niyo po kami ng masarap na tulog at magandang kapahingahan. Bigla kami napaisip na gabi, baka ito yung answered prayer? Ay, bakit tayo nagre-reklamo sa Diyos? Dito mulog na kami. Masarap nga po ang tulog. Nawala po ang sakit ng katawan. Nakapasok sa gabi ng ayos. Opo, lang joke po yan. Seryoso po. Nasabi ko sa Panginoon, medyo wala akong time para magbulay, pero ipinapaunawa mo sa akin kung paanong napaka-ungrateful nga naman ako. Magpe-pray ka, tapos reklamo ka pa, hindi mo alam, yun pala yung sagot ng Diyos. Right? Alam niyo mga kapatid, buti na lamang, hindi talaga tayo ang Diyos. May mga magagaling na nagsasabi, kung ako ang Diyos, walang mahirap, walang gutom, walang malungkot, walang gulo, peace all over the world. Pero kapatid, sinasabi ko sa inyo, kahit sino sa atin na maging Diyos ngayon, unang reklamo pa lang, gugunawin mo na ang mundo. Pansinin niyo kapatid, sa bawat umaga, kaya dapat tayo nagpapasalamat sa Diyos, Lord, salamat po, buhay pa rin ako. Because if you will evaluate your life yesterday, dapat pinaday ka na ng Diyos kagabi. And yet look, buhay ka pa. Sa dami ng reklamo at pagkukulang at kasalanan mo at ungratefulness mo sa Diyos. Nagpe-pray ka, Lord, ito po ang prayer ko. Inahanap ko po ang iyong kalooban. Hindi nasagot yung gusto mo. Hindi yan yung kalooban. Tapos magre-reklamo ka lang, hindi na ako sisimbahan. Diyos na hindi po na. Mga kapatid ko, mga minamahal, buhay ka pa, isang araw na naman ng pagpapala, biyaya ng Diyos. Salamat na lamang. There's this unfathomable patience of our Lord. Okay? At ang buhay mga kapatid, miracle. Miracle. At ang kabanghamang-ha pa mga kapatid, like the Israelites, even with all our grumblings and complaint, God does not walk away. Di ka tayo pag halimbawa naiiyak mo tayo sa ko, ay bahala ka na dyan, ayoko na. Tama? Bahala ka sa buhay mo. Tingnan naman po ito ha. Exodus chapter 12, 14 verse 12. Ano sabi ng mga Egyptians? Ha? Iwanan mo na sana kami sa Egypt. Kasi mas okay sa amin. It's been better for us to serve the Egyptians. Kung ako ang Diyos niyan, ano sasabihin ko? Ay siya, uwi na! Tama? Tapos sasabihin ko, aba, after nung kayo pinalaya ko sa pagkaalipin, tapos binigyan ko kayo ng gabay, at lahat ng inyong pangailangan, tapos sasabihin nyo, sana kami umuwi na lamang, ay uwi na! Mga kapatid, may mawawala ba sa Diyos kung pabayaan niya tayo? Wala. Lahat tayo pakinaba. Actually,
tayo po'y hindi asset, tayo liabilities lang lagi ng Diyos. And ito niyo po, God doesn't walk away. Each step we take, kasama natin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon pa, no, I will fight for you. Sinabi niya yan sa mga taong, sabi, uuwi na kami, mas masarap sa Egypt. Pero sabi niya, paglalaban ko kayo. Ano? Grabe. Leading us to our next point. Point number 2. Dalawa lang po ito. The undeniable presence of God in the wilderness. The undeniable presence of God in the wilderness. Sa Exodus chapter 17, after makainom ng mga Israelites ng tubig, ang place po ay tinawag nilang Masa and Meriba. Bakit? Ito po ang nangyari. Kasi, verse 7, and he called the name of the place Masa and Meriba because of the chiding of the children of Israel. And because, look, they tempted the Lord saying, is the Lord among us or not? Tingnan ha? Dahil sa napakalaking tanong na ito, isipin nyo, pinangalanan yung lugar na yan, ay magpapaalala kung gaano kayo kawalang utang na loob. Isipin nyo ha, sa lahat ng inyong pinagdaanan, yung up to this point, may pillar of clouds, pillar of fire, nahawi ang tubig, nahawi ang Red Sea, ang tubig ay biglang sumarap dahil ng branch, okay? Pumula ng tinapay, tapos may lumabas sa tubig sa bato. Tapos sabi, kasama kaya natin ang Diyos? Anong klaseng tanong yan? Ha? At minsan, mga Kristiyano, tingnan tanong na ito. Natanong niyo na ba ito minsan pag kayo, masyadong kayong problemado na, ako mahal ng Diyos. What? Anong klaseng tanong yan? Bumaba lang naman po siya galing sa langit para mamatay sa cross kahit hindi ka karapat dapat. Kulang pa bang pruweba yun? Basta nakatingin ka lamang sa account mo, sa wallet mo, kumikanin pa, kumibigas pa. Doon lang ba napapatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Kasama ba namin ang Diyos? Mga kapatid, I will not go through all the details, but in particular, yung miracle pong ito, ito po sinabi ng Panginoon kay Moses, verse 6, Behold, I will stand. Sabi ng Diyos ha, ako ay tatayong kasama mo doon sa Rock of Horeb. Okay? At lalabas yung tubig mula sa bato. Ang Panginoon mismo nagsabi kay Moses, sasamahan kita. At that very moment na may lumabas na tubig mula sa bato, sabi ng Panginoon, nandudoon daw siya. Pero interestingly mga kapatid, theology, may napakagandang biyaya ang lahat ng himalang nangyari niyan. Why? The branch that was thrown on the bitter water, that was Christ prophesied by Isaiah. Isaiah 4 verse 2. And in the day shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall exceed and comely for them that are escaped of Israel. The branch na tinapon sa bitter water, that was Christ. Point number 2. The manna from heaven, that was Christ, confirmed by Jesus Himself. Yan po ay John chapter 6, verse 32 and 35. Sorry po, di ko napalitan. Sabi po ng Panginoon, Moses gave unto you the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Verse 25, and Jesus said unto them, I am the bread of life. And lastly, the rock that gives drinking water, that was also Christ declared by Apostle Paul. 1 Corinthians 10:4. And did all drink the same spiritual drink? For they drank the spiritual rock that followed them. Ano sabi ni Paul? That rock was Christ. The rock was Christ.
Mga kapatid, ngayon na tayo nagbubulay ng salita ng Diyos as a New Testament church, makikita natin, hindi lang basta kasama ng Israelita ang Diyos sa wilderness, kundi lahat ng biyaya, yun mismo ang Diyos. Hindi lang siya tagapagbigay ng biyaya, siya mismo yung biyayang ibinibigay niya. Alam nyo, isang kamanghamanghang bagay, ang mga katotohanan yan. Sabi nga nung awit nung Biyernes, ano po? Your love has been there all along. When you look past sa iyong buhay, sa lahat ng pagdaanan mo, and now you're nandito, tingnan mo. Tingnan mo. I-trace mo ulit. Baka na-miss mo. Kasama mo ang Diyos ng mga pagkakataon mo. He is always present in the wilderness ng ating mga buhay. And as part of my last point, mga kapatid, sabi ko nga sa kanyo kanina, God has a message for me. Hindi lang po yung matres ang mensahe sa akin ng Panginoon. Ano po, dami po. Okay, all week long, God has a message for me through this lesson. Sabi ko nga, starting Monday and Tuesday, walang tigil, hapgot, linis. Doon nagsimula ang sakit ng katawan at saka po pagod. Wednesday, that was our anniversary po ni Kathleen. Alam niyo ang nangyari? Nalimutan ko yung kahon na pinaglalagyan ng regalo ko kay Kathleen. So yung plano ay hindi. Parang Kathleen surprise ay hindi ko nagawa. So parang, ako'y frustrated. Sabi ko, grabe naman, pagod na nga. Tapos yung gusto mo pang mangyari, hindi mo pa nagawa. Sabi ganun po, ano? Yan. So po yan, ano? So, tapos, nung ako po ay pumunta ng notary office, munti ko pa maiwala ang passport at TLC ni Kathleen. Sipin niyo yun? So, ano ba nangyayari sa akin? So, sabi ko, okay natin wala sa wisyo. So, ihanda ko na, i-charge ko ang mic ng church, tsaka yung cellphone ng church. Okay, so handa na, hindi ko na yan malilimutan. And then, pumunta kami ng prayer meeting. Alam niyo kung ano nangyari? Naiwan ko yung lalagyan ng offering, lahat kasama. So, tumawag kami kay Rainbow, Grab Express o Gastos. Sabi ko, ano bang problema? Wala talaga ako sa wisyo, ganito, ganyan. Okay, wala na akong kalilimutan. Ipagpapaalam ko sa reception ng Elodiod na maaga tayong magsisimula sa Friday because of our revival. Okay, so pinagpaalam ko. So, umuwi na kami at thinking, okay na ang lahat. Wala niyo kung anong problema na naman. Naiwanan ko ulit yung blue. Yung blue bag, nandun yung offering, nandun yung lahat. Tumawag pa ako kay Brother Dom, pausap na, pakibalik naman. Okay? So yun, mga kapatid. Okay? Ngayon, yesterday, sa paglilipat po ng bahay. Okay, sa paglilipat ng bahay. Sumama po ako sa truck na magdadala. Unknowingly, nadala ko naman ang susi ng motor ni Kathleen. So, kailangan kong bumaba at buti lang si EJ nandun, pahatid. Ganyan. Okay. So, kapatid, ang daming mga pinagdaan. So, hindi ko lang pinahalata sa mga men kahapon. I was very frustrated. Disappointing sa aking sarili, daming part, sablay, emotionally, magulo. Tapos hindi ko pang magbulay. Right? Pero nung ako po may pagkakataon ng magbulay nung gabi, naalala ko mga Israelites na ito. Na-realize ko, kadali nga palang magreklamo pagka pagod, pagka gutom, pagka may frustration. Pero, pag sa problema ka nga pala nag-focus, apektado ang lahat. Right? Nalilimutan mo na may biyaya nga palang nangyari. What are my realizations? It was never about the anniversary gift. Why? Kasi buong maghapon ng Wednesday, kasama ko ang babaeng bigay sa akin ng Diyos. Kasama kong nag-iisis ng CR. Kasama kong nagbubuhat ng aparador. Happy birthday. What's my point? Bakit ba? Ano bang para dating ba kung kaharap ko ang Diyos, ano bang inireklamo mo? Ay yan yung biyaya. Tapos bakit
ayokong masira ang espiritu ko dahil sa pagkukulang ko nung Friday. Na nalimutan ko, napakalaki nga pala ng blessing sa akin nung prayer meeting. Why? Kasi may mga members na may sakit, ng mga oras na yon kagagaling sa sakit at kasalukuyang may sakit, pero umaten sila ng gawain. Nalimutan. Naaagaw ba yung mga biyaya? Nalilimutan na may ginawa ang Diyos na magpapala dahil nakatingin ka bigla sa problemang nasa harapan mo. Na para bang nawawala ang katotohanan na ang Diyos ay may ginawang kabutihan. At sa lahat ng mga nangyari sa buong paglilipat ng bahay, munti ko nang mamiss ang napakalaking blessing ng Diyos na may mga kapatiran mula sa malalayo, mainit ang panahon, naglaan ng oras at ng lakas para kami tulungan. Kabigat po ng piano. Opo. Tapos sumiting ako dun sa pagbabae. Okay? Yan. Kasi po yung piano, bawal tumabingi, bawal bumagsak, bawal din magasgasan. Okay. Pero pagkakahusay naman po magpatas talaga ng mga men, kumasya po sa truck, sakto. Tapos ang bayad lang nila, banmi at tupi. Alam niyo, nung pagbulay ko ng gabi, sabi ko, ay nako, pag ang reklamo nga naman ay dumaan, nakakalimutan mo ang biyayang katatanggap mo lamang. Church, this sermon teaches us this lesson. Murmurings blinds us to God's miracles. Amen. Tama? Amen. Tignan ha? Mahalan ng tubig. Okay. Hindi ko pa pagkakatiwalaan yung tubig na yan, kung kami nga'y pinatawid ng Diyos sa dagat na pula, itong tubig na ito, maliit na lamang, tama? Imagine dyan, naliling mo mga kapatid, yung Diyos na iyong sinasampalatayanan at ginawang ka ng himala noong mga unang panahon, yung mga kinukwento nyo sa mga testimony nyo sa mga Bible studies natin, yung pa rin yung Diyos. Na pinagkakatiwalaan natin. Pero bakit? Pagka kayo nakikita sa Bible study, parang nakireklamo na naman. Nalimutan mo yung Diyos na yun, yung pa rin yung Diyos mo dati. Right? Ang mga murmurings na yan, nalilimutan natin ang mga miracles, nalilimutan natin ang kabutihan ng Diyos at ang pagpapala sa kasalukuyan. Yan ay mga bagay na ginagamit ng kaaway upang huwag mong makita ang kabutihan ng Panginoon. Pwede mong sabihin madaming dahilan para sumuko, pero mas madaming dahilan para magpatuloy. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, nalilimutan ang mga recent na biyaya at pagpapala at natutuon sa kasalukuyang problema. Tapos nagreklamo tayo as if wala pa siyang nagagawa. Sabi nga po ng isang Christian writer, worry does not empty tomorrows of its sorrow. Pero ano ang ginagawa ng worry? It empties today of its stress. Nakakapagod. Pag nag-worry ka, wala kang napakinabangan. Nawalan ka lang lalo. As a last verse, may iwan ko sa inyo mga kapatid. Sabi po ng Apostle Paul sa Colossians chapter 3 verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which ye are called in one body, and be ye thankful. Labanan mo ng pasasalamat ang mga pwede mong itagreklamo. Wala ako nito, pero meron naman ako nito. Wala pa ako nito, hindi ko pa makuha, pero meron ako nito. Right? Wag sa wala nakatingin. Kundi doon sa mga bagay na kahit nga hindi mo hiningi, ibinigay ng Diyos. Mga minamahal mga kapatid, that's our Lord. Unfathomable patience of God in the wilderness and His undeniable presence in the wilderness. So mga kapatid, salamat po. Second part ng ating series, Murmurings and Miracles. Tayo lahat dito mga tumikit. And let us pray.